susunod po natin pag-uusapan yan. Pero bago po yan, mga kababayan, dakuin muna natin ang Supreme Court. Naku, umaalingasaw ito. No? Nagiging usap-usapan ho ito, mga kababayan, na mukhang papaboran ng Supreme Court, mga bossing, yung dismissal ni Inday Sara Duterte. Ayan na nga po, yung mga iba't ibang mga influencers, pinag-uusapan na din ho ito, mga kababayan. Sabi dito ni Richard Porondahe Darayan, bantay Supreme Court, growing fear the High Court might end up favoring Sara's case daw. Bali-balita pa naman ho dyan, mga bossing, 13, kung di ako nagkakamali 13 sa 15 nakaupo sa Supreme Court, lahat po ay mga appointee ni dating Pangulong Duterte. Ano to? Bayad utang na loob? Diba? Bayad utang na loob. Tayo naman ho, mga kababayan, nakikita naman po natin kung ano yung nakasulat o nakasaad mismo doon sa Konstitusyon ng Pilipinas. Dapat tuloy-tuloy, magtuloy-tuloy, agad-agad na maging impeachment court po. Tapos mukhang sabi, bali-balita daw ho, mga kababayan, ang gagawin nila, sasabihin daw po na unconstitutional daw po yung pagpapa-impeach o yung impeachment trial na gagawin po kay Inday Sara Duterte. Aray ko po, mga kababayan, ano na nangyari? Tayo po hindi makapalag, Biruin nyo ho, mga bossing. Sabi sa atin, nasa Pilipino, nasa mamamayan ang kapangyarihan. Pero parang ang nangyayari ho, mga kababayan, hindi tayo pinapakinggan. No? Samantamang tama lang po ang isinisigaw at tama lang po ang gusto nating mangyari, which is matuloy ang impeachment. Di ba? Ang dali-dali naman para siguro sa inyo, ang dali-dali naman na bumoto, acquitted si Inday Sara Duterte. Walang karumal-dumal na ginawa. Di ba? Ay baka mahirap pong gawin yun, mga kababayan. Bakit to? Biruin mo, tayong lahat, mamamayang Pilipino, nanonood po habang tuloy-tuloy po yung trial ng impeachment, mga bossing. Nakikita natin, isa-isa pong inilalabas yung mga ebidensya, isa-isang kinakausap, yung mga witness, yung mga nakatanggap ng mga sobre na kulay puti na may lamang pera. Paano pa nga ba naman nila yan i-dismiss? Paano pa nga ba nila yan i-acquit? Ang hirap na ho nun, mga kababayan, nakakahiya na po iyon. Di ba? Nakakahiya na yun. Kaya talagang lahat po gagawin nila, mga bossing, no? Baka yung mga naka-appoint o yung in-appoint ni Duterte diyan sa Supreme Court, ngayon magbayad ng utang, mga kababayan. Wag naman, no? Kawawa ang bayang Pilipinas kung ganyan. Di ba? Kayo ang mga sumalaula sa bayang Pilipinas kung ganyan gagawin ninyo. Biruin nyo po, ang pinag-uusapan dito, hindi lang po kakarampot na pera. At hindi lang po galing kung kanino lang. Galing po mismo, mga kababayan, sa bawat bulsa ng mamamayang Pilipino. Kinsenas katapusan, hinuhugot sa bulsa nyo, hinuhugot sa bulsa natin, para gawing tax, para gawing pondo ng bayan, para nakawin. Diba? Ang saklap naman ho, mga bossing. Di ba? Yun lang naman ang hiling ng mamamayang Pilipino na matuloy yung paglilitis. Ano ba kinatatakot nyo? Akala ko ba handang-handa ang kampo ni Vice Presidente with matching 16 na mga tagapagtanggol. Bakit wala? Parang ayaw nyo, takot na takot kayo. Nandyan, una, muntik nang gamitin ng ombudsman. Di ba? Yun din, si Martires din. Appointed din ni dating Pangulong Duterte. Ha? Gusto pang makasikwat yata, mga kababayan. Gusto pang magpasikat na, ang gagawin ko ay magbabayad ako ng utang na loob sa kanila. Hindi.
Dapat ang bawat mahahalal, ang bawat iuupo po, no, sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, dapat ang puso nyo nasa Pilipinas. Ano, hindi nandoon sa, ay, eto kasi inappoint ako nito eh, no? O lalo daw dyan sa Supreme Court. Madami daw iniupo dyan ang dating Pangulong Duterte. 13 daw. Yari na. Hirap naman ang kalagayan ng mamamayang Pilipino sa inyo kung ganun. 'Di ba? Sabi ni Poong Nazareas, Boss Mark, walang kwenta mga senador natin. Asa sila sa korap. Kaya Duterte talaga yung mga... Alam nyo, isa nakikita ko doon sa mga senador natin. O, yung 18, tingin ko meron diyang madadali. Natatakot to siguro na, naku po, baka mamaya impeachment tayo ng impeachment. Hindi tayo bumoto sa pagpapahinto ng impeachment na ito. Baka mamaya sabihin sa atin ni Inday Sara Duterte, alam ko, ginawa mo sa pondo mo. Oh, alam ko kung sino babae mo. Alam ko kung sino kabit mo. Naku, mahilig pa naman po ang vice-presidenteng magganyan. No? Nilalagay nyo ako dito, tapos kayo ang huhusga sa akin, ang kakapal naman ng mukha ninyo. Magnanakaw din kayo ng pondo. Naku, baka magganon ng vice-presidente. Kaya siyempre mga kababayan, yung mga senador, umaano lang, kumbaga, play safe lang mga bossing. Sabi ni Queen Lioness, palasumbat na lustay. Baka maganyan kasi sila. Diba? Kaya naiintindihan ko naman po, takot yung mga senador natin. Lalong-lalo na matuloy yung impeachment. Kahit po bumabalandra na sa mamamayang Pilipino, ang salitang forthwith na agad-agad. Bukas nga gagawin ko, no? Ipapabasa ko yung konstitusyon ng Pilipinas sa mga dayuhan o yung mga English, yung kanilang wika. No? Boss, ano mo dito? Paliwanag mo nga sa akin, ano naintindihan mo? No, kasi sabi ng mga senador namin, hindi naman daw dapat agad-agadin eh. No, tapos papakita ko yung mga mukha ng mga senador. Ano? Baka sabihin, Mark, ganun pala kabobo ang... Ayoko na tuloy. No? Hindi. Kasi madadamay tayo dito sa mga ito, mga kababayan. Lalo na kapag ang Supreme Court pumabor din sa wag tuloy o sabihin unconstitutional law yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Madadamay tayo dito. Sasabihin ng mga ibang lahi, putik na yan. Supreme Court ninyo, mga senador ninyo, hindi marunong umintindi ng English. Ano ba naman yan? Paano pa kayong mga simpleng mamamayan? O gusto nyo po ba ganun ang isipin sa atin? Di ba? Nakasulat doon sa Constitution, agad-agad. No, pag may 1/3 na lumagda dyan sa impeachment na yan, dapat maging impeachment court na sila. Shall forthwith into impeachment court. Ano ba nangyari doon sa Mark? Nung pagkapirma ng 1/3 o lagpas pa ng mga congressman. Kasi 6 na buwan na eh. Yung mga senador ninyo hindi marunong umintindi ng English. No, sino pa ang pumabor na wag matuloy yung impeachment? Yung Supreme Court din namin. Aba, ganun din bang kahina ang ulo ng Supreme Court ninyo? Baka madamay tayo. Di ba? Pero ito naman mga kababayan, kumbaga chismax pa lang Siyempre kapag hindi naman po lalabas ang uso kung walang apoy eh. Di ba? Baka may mga ganyang paghahanda. Kaya na-i-post ni Richard Heydarian na bantay Supreme Court, growing fears the High Court might end up favoring Sara's case daw. Ano na lang po isipin natin yun mga kababayan. Iisa lang naman ang pinagbabasihan natin dito eh. Konstitusyon ng Pilipinas eh. Na ang nakasulat doon dapat agad-agad na maging impeachment court sila. Ganun kasimple lang mga bossing. Di ba?